Joey, Lilibet. Ang masabi ko lang sa inyo mga anak ay ang pagpapakasal ay hindi laro at hindi biro. Dahil ang pinasok nyo yan ay malaking responsibilidad sa inyong buhay. Kayo ay bubukod at magtayo ng sariling ninyong pamilya. Dumating man ang maraming pagsubok o dagok sa inyong buhay, pagkatuwang nyong harapin, just pray to God, trust Him, and put into your heart and soul, nothing impossible with God. One thing to remember, to become a successful marriage, you have trust, respect, obey, love, give and take. Kaya dapat magmahalan kayo, hoping will be successful into your marriage life. Bye! Love you mga anak. Ako manghinaot nga kanang gikasal karon akong anak magmolinawon ang ilang pagpuyo. Kung kalayo manggaling ang isa tubig para linaw ang pagpuyo. Mag-alagad sa Ginoo, magsinabtanay sa kanunay. Ula mo'y nakita nga maglalis mi. Kung masuko ko, di lang man ko magtingog, di ula di samok. Istoryahon lang doa sa buton. Lisod basta di man kamot. Pero kung maning kamot, naroy yung klasya nga maabot. Wala pa yun, malingaw sa mga anak sa ubang sa tubok nga pamilya.
plano sa buhay, simple, maglingkod sa Panginoon. Kasi after na ikaw ay maglingkod sa Panginoon, everything is susunod naman siya. Kasi the blessings comes from the Lord. Seek God first, diba? So, kasi yun ang pinaka-importante sa lahat na maganda pa rin yung plano ng Panginoon kaysa sa atin. Yung buhay na yan na pinagkatiwala sa iyo, na gusto ng Panginoon, yan ay kapaki-pakinabang. Diba ganun ang mga amo? Dapat merong benepisyo dun sa kanyang pinagkatiwalaan. Sobrang mahalaga ang simbahan. For me, by the grace of God, since pinagkalooban tayo ng trabaho ng Panginoon, and since yung prayer naman talaga natin is, ang sabi ni Pastor Mar before, na we should earn for our church. In our income, dapat palaging kabahagi ang Panginoon. Hindi lang sa offering, but love gift sa mga pastors, sa kung sino mang kapatiran mong nangangailangan. Yun yung pinakang magandang or yung blessing na ibalik mo sa iba. You can use also yourself. Even you have no money but you can pray. Even kung saan ka man, kung nasa bahay ka naman sa trabaho, you can help the church through prayer. Not only that, but also yourself, di ba? Involved in the ministry. Use your ministry, use yourself. For example, talent mo is not only hindi naman magsalita, kundi mag-invite ng mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. You can invite them in the church, and then not only you can invite, but also if you can know how to teach them, you can teach them about the Bible. Paano nagsimula? Kasi before, di ba nga, akay-akay ko si Ma'am Del, tsaka si Pastor kasi malakas pa nun eh. Si Ma'am Del, tapos nakikita ko na si Brother Joey sa church kasi young people siya. Tapos hindi ko alam, nawala siya ng matagal na panahon. Yun pala, nag-ibang bansa. So, hindi ko din, hirap. Ayun, basta, naging friend kami sa Facebook. Tapos doon, nag-umpisa ang conversation. Tapos, gito pala, ikaw yung young people before sa simbahan. Na, kaya pala ikaw nawala kasi nag-ibang bansa ka. So, parang doon nag-start yung communication. Tapos, nagbakasyon siya dito. Tapos, yun, tuloy-tuloy yung namin. Conversation. In akin view naman dati, yan nga, napansin ko rin dati siya na, yan nga, lagi niya pong inaalagaan si Ma'am Del. So, pagkatapos ng church service dati, siyempre ako lagi nasa likod. So, nakatingin ako lagi sa harapan. And then, yun po, sila po lagi nasa huli sa paglabas. So, yun po. And then, hindi ko rin pa naman nakalain sa biyaya ng Panginoon. Yun nga, sa panalangin din. 2021? 2021. So, I messaged her, just friend only. I asked the Lord for a partner in life. So, and then, I opened to her, if can I pray for you for my na magiging future wife, and said, just pray. Walang sapat na salita kung paano pasalamatan ang Panginoon. Every single day. Kasi kung anong meron tayo, isa Kanya. Mahirap pagpasalamat sa sobra-sobrang blessing. So, lahat. Profession, life na nandito pa tayo at sa life na binigay niya. In the eternal. So marami. So kung ano man ang blessing na ibigay sa atin ng Panginoon, give thanks palagi. Hindi ko maisa-isa pero in my heart. Pero totoo, nahirap pagpasalamat. Yung sanabi din ni Ma'am Del sa prayer niya. Oo, kay buti ni Jesus. Oo, ako ay tinubos. Sukdulang hininga ko'y malagot, di sapat makabayad sa utang na loob. So no words. Thank God. Habang ako'y nabubuhay is kailangan ko magpasalamat sa Panginoon. So unang-una pa is yung when the time I received the Lord Jesus Christ. Kung sakaling ko ng Panginoon sa aking buhay, I said na hindi ko alam kung saan ako pupunta. Nagpasalamat ako sa pastor na yun that God used him to share the word of God. And then on that time, I received the Lord Jesus Christ in my heart, and I accept the Lord Jesus Christ as my Lord and personal Savior. So that's it. That is yung unang panalangin na yun ang totoo kong panalangin sa Panginoon. Doon po nag-start. And then hindi lang po doon ako yung manalangin ko, din nagpasalamat din po ako sa Panginoon. Until now, dapat po wala tayong humpay na magpasalamat sa pagkagising sa umaga, pagtulog sa gabi,
lahat ng ating ginagawa is pasalamatin mo natin sa Panginoon kasi siya naman ang magbibigay sa atin ng ang ating mga gagawin sa ating buhay, di ba? Kahit even mga trials, not only the blessings na pasalamatan sa Panginoon, the trials kasi ng Panginoon ang tumutulong sa iyo kung paano ka tumayo, kung paano kanya huhubogin bilang isang anak ng Panginoon. Ang may share ko, siguro sa mga kapwa ko na girls, young people na babae, preserve yourself. Tapos, pag-pray nyo, kasi mahirap, totoo naman talaga na maraming, hindi madali ang mag-asawa. Pero, ang pag-aasawa kasi is gift din ng Panginoon na sabi nga nila, hindi lang sabi ng Bible na he that findeth a wife, findeth a good thing. So, bilang mag-asawa, wag niyong alisin or sa mga hindi rin same faith, ganun din. Pero, sikapin yung kilalanin ang Panginoon sa buhay ninyo. Kasi, doon mo ma-appreciate lahat ng mga blessing like creation ng Panginoon. Doon yung ma-appreciate talaga na ang Panginoon is real. Kasi, walang sinumang tao ang makakapagsabing walang Panginoon. Kasi sa creation pa lang ng Panginoon, makikita mo na na there is God. There is God. Sa trials ng mga mag-asawa or kahit hindi nga kasal, maraming trials. Pero pag may Panginoon ka, unahin mo ang Panginoon, there is peace. There is peace. Alam mo kung paano mo i-handle ang mga situation na sobrang hindi mo alam kung may light pa ba sa may light ka pa bang makikita sa pagsubok na meron ka. Pero in God, with God, malalagpasan naman lahat. So, have peace in God. Sa mga kapwa ko believers, sabi ng Bible na be ye not equally yoked to unbelievers, together with unbelievers. So napaka-importante sa atin na same faith din yung mga kapartner natin sa buhay, di ba? Kasi pag sa labas tayo hahanap, mas lalo tayong mapapahirapan, di ba? Ang dami nagsasabi na, ay, di bali, yayain ko na lang sa church para no. Iba pa rin talaga yung same faith kayo, same paniniwala. Ang masabi ko rin sa mga hindi pa Kristiyano, ang unang gawin po natin is alamin natin yung kung saan tayo papatungo, kung saan tayo, kung sakaling kukuha ng Panginoon sa ating buhay. Kasi napaka-importante is yun nga, sabihin nga natin, sa'yo na lahat tong bundok na to, sa'yo na lahat tong kalawakan na to. And yet, kung wala si Kristo yung puso, hindi ka makapunta sa langit. Sayang lang yan. So, kaya magandang gawin mo is, ayun pa lang is, tanggapin mo ang Panginoon Yesus na yung sariling tagapagligtas. Surely goodness and